RVD 2022 Raycon Audition Entry Number 30. Pangako na nakaraan ni John Ray S. Claude. Halos mag-iisang oras nang tinatanaw ni Vanessa ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Tinatangay na rin ng hangin ang maitim at mahaba nitong buhok. Vanessa! Si Cora ang ina ni Vanessa na walang ibang hiniling kundi ang kabutihan para sa kanyang mga anak. Isang ulirang ina na mag-isang itinaguyod ang dalawang anak dahil sa ipinagpalit ito ng kanyang asawa sa mayaman at mas bata sa kanya. Ano? Hihigupin mo ba yung tubig dagat? Kanina ka pa dyan Mama naman Vanessa, kalimutan mo ng nakaraan anak. Sabi nga nila, lahat ng bagay nangyayari na may dahilan. Anong malay mo? Baka bumalik siya, ma. Di na ako maasa. Pagod na ako maasa sa mga bagay na wala naman kasiguraduhan. May ngiti sa labi nitong sambit. Sa likod ng kanyang mga ngiti, nakafugli ang isang mapait na nakaraan. Ma, imbes na akong intindihin mo, bakit hindi ka maghanap ng bagong papa namin? Si Mang Carlo, ma. Pinata yun. Pabiro nitong sabi at malakas na humalaksak. Sa bagay, nak. Gwapo naman si Carlo. Maganda ako. Pwede na rin. Pabiro ding sabi ni Cora na ikinatawan nila mag-ina. Anong pwede, ma? Pwede nang pagtiyagaan. Halos magmukha ng baliwa mag-ina dahil sa panay nilang pagtawa na animoy sila lang ang tao sa mundo. Nakakalain mong wala mabigat na pinagdaanan ng mag-ina. Ang magkasintahang sina Manuel at Vanessa ay palihim na nakikita sa dalampasigan ng San Nicolas. Magkahawak kamay na binabaybay ang dalampasigan. Bagaman lihim ang kanilang relasyon, ay masaya pa rin ang dalawa sa kung anumang meron sila. Hadlang man ang pamilya ni Manuel sa relasyon nila ni Vanessa, ay pilit pa rin nilang pinagpapatuloy ang kanilang pagmamahalan. Kilala ang pamilya ni Manuel sa pinakamayamang pamilya sa San Nicolas. Ayaw ng pamilya ni Manuel kay Vanessa dahil sa galing ito sa mahirap na pamilya. Tanging ang nakababatang kapatid ng ina ni Manuel na si Veronica ang siyang naging kakampi ng dalawa. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito pala ay may lihim na pagtingin sa ama ni Vanessa. Mahal, mukhang malalim ang iyong iniisip. Maaari ko ba malaman kung ano ito? Pilit na ngiti lamang ang ikinanti ni Vanessa sa kasintahan. Pinagsaklop ni Manuel ang kanilang mga palad at inihilig nito ang ulo ng kasintahan sa kanyang balikan. Mahal, nangangamba ka ba na baka isang araw malaman ng aking pamilya ang ating relasyon? Nanatiling tahimik at walang imik si Vanessa. Batid ni Manuel na nag-aalala ang kasintahan sakaling malaman ng pamilya nito ang kanilang relasyon. Huwag ka mag-alala, mahal. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin. Ipaglalaban kita. Tutuparin natin ang mga pangako at pangarap na binuo natin. Pangako yan. Pangako? Pangako, mahal. Hindi kita iiwan mag-isa. Huwag ka lang susuko. Kumapit ka lang sa akin. Magaling. Napakagaling mong pumili ng kakalantariin hampas lupa. Isang galit na galit at pamilyar na tinig ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Doña Cristina? Tila gulat na gulat kayo. Hindi niyo ba inaasang malalaman ko ang ilihim niyong relasyon? Isa kang bastardo, Manuel. Sinuway mo ang aking utos. Ako ang ina mo. Ramdam matinding galit sa tinig ng Donya. Mama, mahal ko po si Vanessa. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo na kaming dalawa. Mahal? Tingnan natin kung hanggang saan ang sinasabi mong pagmamahal. Inilabas ng Donya ang baril nito na nakatago sa kanyang bag. Mahal mo siya? Pwes, tingnan natin kung kaya bang iligtas ng pagmamahal na sinasabi niyo ang balang tatama sa babaeng yan. Pumili ka, Manuel. Buhay ni Vanessa o ang pagmamahal mo para sa kanya? Patawad, Vanessa. Ngunit hindi ko kayang kapag ikaw ang nawala. Ngunit, Manuel, nangako ka.
Unti-unting bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Vanessa. Patawarin mo rin ako, ma, sa gagawin ko. At walang ano-ano'y inagaw ang baril sa kamay ng kanyang inang Donya at tinunutok sa kanyang ulot kinalabit. Bumagsak ang walang buhay na si Manuel sa buhanginan. Halos manlambot ang mga tuhod ni Vanessa habang pinagmamasdan ng kaawa-awang si Manuel. Habang si Doña Cristina ay unti-unting tumalikod at naglakad papalayo. Napabalikwas ng bangon si Vanessa. Muli na namang pinaalala sa kanya ang mga pangako ng nakaraan nila ni Manuel. Narrated by Ronnie Nobari.